Nang ituon ng James Webb ang puko sa Three Eye Atlas, hindi dapat nito makita ito, ngunit nakita niya. Noong Agosto 6, 2025, ang pinakamalakas na infrared telescope na ginawa ay itinuon ang near-infrared spectrograph nito sa isang bisita mula sa labas ng ating solar system. Ang bumalik ay hindi lamang hindi inaasahan. Ito ay walang katulad. Isang carbon dioxide to water ratio na 4.5 standard deviations sa itaas ng normal. Nickel emissions na walang iron. Isang anti-tail na nakaturo direkta sa araw. Isang trajectory na lumalaban sa probability. At timing na napaka-eksakto, napakakalkulado, na kahit ang pinaka-skeptical na mga astronomer ay nagtatanong ng mga katanungan na hindi nila inakala na kailangang itanong. Maligayang pagdating sa bituin ng arkibo. Ito ang kwento ng Three Eye Atlas, ang ikatlong interstellar object na natuklasan, at kung bakit ang paglalakbay nito sa ating cosmic neighborhood ay nagiging dahilan para muling isaalang-alang ng mga siyentipiko ang lahat ng akala nating alam tungkol sa mga naglalakbay sa pagitan ng mga bituin. Ang pagtuklas. Noong Hulyo 1, 2025, ang isang 20 pulgadang telescope sa Rio Hurtado Valley ng Chile ay nagsasagawa ng regular nitong survey nang makadetekta ito ng isang bagay na gumagalaw ng napakabilis. Ang Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System o ATLAS ay dinisenyo upang mahanap ang malapit na mga bagay na maaaring bumangga sa Earth. Ngunit ito ay hindi nanggagaling sa ating solar system. Sa loob lamang ng 24 na oras, sinukat ng mga astronomer ang trajectory nito. Ang bagay na tinawag na Three Eye Atlas ay gumagalaw sa mahigit 130,000 milya bawat oras kaugnay ng araw. Ang orbital eccentricity nito ay 6.139, ang pinakamataas na naitala para sa isang interstellar object, mahigit 5 beses kaysa sa Oumuamua at halos doble kaysa sa Comet Borisov. Ngunit ang bilis at trajectory ay simula pa lamang. Ang mga pre-discovery observations mula sa Zwicky Transient Facility at maraming ATLAS telescopes ay nag-extend ng tracking data pabalik hanggang gitna ng Hunyo. Ang bagay ay dumaraan sa harap ng dense star fields ng Galactic Center, kaya ito ay hindi napansin ng matagal. Noong Hulyo 2, ang mga obserbasyon mula sa Deep Random Survey sa Chile, Lowell Discovery Telescope sa Arizona, at ang Canada-France-Hawaii Telescope ay kumpirma ng isang kritikal na detalye. Ito ay hindi inert na bato. Mayroon itong coma, isang tail-like elongation. Ito ay isang aktibong comet mula sa interstellar space. Ang NASA, ESA at mga observatory sa buong mundo ay nag-mobilize. Ang Hubble Space Telescope, ang Very Large Telescope sa Chile, ang Gemini Telescopes, ALMA, ang Keck Observatory, kahit ang mga spacecraft na papunta sa Jupiter at Mars, lahat ay itinuon ang kanilang mga instrumento sa Cosmic Wanderer na ito, at ang kanilang natuklasan ay hahamon sa bawat assumption tungkol sa cometary composition. Ang revelasyon ng James Webb. Nang obserbahan ng James Webb Space Telescope, Three Eye Atlas, noong Agosto 6 sa heliocentric distance na 3.32 astronomical units, ang spectral analysis nito ay naglantad ng isang bagay na hindi dapat umiiral sa kalikasan, hindi man lang sa proportions na ito. Ang coma ng comet ay hindi dominado ng tubig kundi ng carbon dioxide. Ang CO2 to water mixing ratio ay sumukat ng 7.6:1. Para sa konteksto, ito ay kabilang sa pinakamataas na ratios na naobserbahan sa anumang comet. At ito ay nasa 4.5 sigma sa itaas ng trendline para sa long period at Jupiter family comets. Sa statistical terms, ito ay isang extreme outlier. Pag-isipan ito sandali.
Ang mga comet ay madalas na tinatawag na dirty snowballs, mga katawan ng yelo at bato na uminit at naglalabas ng water vapor habang lumalapit sa araw. Ngunit ang 3I Atlas ay naglalabas ng carbon dioxide sa halos 8 beses na rate ng tubig. Ang komposisyon ay halos naka-invert, 87% carbon dioxide, 9% carbon monoxide, at 4% lamang na tubig. Si Dr. Stephanie Milam, isang astrochemist sa NASA's Goddard Space Flight Center na nakipagtrabaho sa JWST observations, ay nag-alok ng paliwanag. Pagkatapos lumutang sa near absolute zero void sa loob ng bilyon-bilyong taon, exposed sa constant cosmic ray bombardment, ang 3I Atlas ay maaaring nakabuo ng tinatawag niyang cooked shell sa ibabaw nito, kung saan ang CO, dalawa ices, ay nilikha sa pamamagitan ng radiation processing. Ang sobrang carbon dioxide ay ngayon ay pinainit ng araw at naglalabas sa coma. Ngunit ito ay nagtaas ng isa pang tanong. Kung ang ibabaw ay napakalakas ng irradiation sa loob ng bilyon-bilyong taon, ano ang sinasabi nito tungkol sa edad ng bagay na ito? Ang isang pag-aaral na pinamunuan ni Matthew Hopkins ay tinantya na may 68% confidence na ang 3I Atlas ay nasa pagitan ng 7.6 at 14 na bilyong taong gulang. Ito ay magiging potensyal na mas matanda kaysa sa ating buong solar system ng hanggang 9 na bilyong taon. Isang bisita mula sa ancient Milky Way, posibleng mula sa thick disk population ng matanda, metal-poor stars. At pagkatapos ay dumating ang nickel. Ang anomalya ng nickel, noong Hulyo 20, 2025, na-detekta ng Very Large Telescope ang atomic nickel vapor sa coma ng 3I Atlas. Hindi ito unusual sa sarili nito. Ang nickel ay naobserbahan na sa ilang mga comet, kabilang ang nakaraang interstellar visitor, ang 2I/Borisov. Ngunit ang sumunod ay walang kapantay. Sa buong Hulyo at Agosto, ipinagpatuloy ng VLT ang mga obserbasyon nito. Ang nickel concentration ay tumaas ng tuloy-tuloy habang lumalapit ang comet sa araw. Noong kalagitnaan ng Agosto, ang 3I Atlas ay naglalabas ng 4.6 na gramo ng nickel bawat segundo. Ngunit narito ang anomalya: walang iron. Ang nickel at iron ay karaniwang matatagpuan ng magkasama sa halos pantay na halaga kapag nag-outgas mula sa mga comet. Ang mga ito ay refractory metals na sublime sa katulad na temperatura. Ang paghahanap ng isa na wala ang isa ay parang paghahanap ng usok na walang apoy. Ito ay simpleng hindi nangyayari sa natural na cometary processes. Ang nickel to cyanide ratio ay mas nakakagulat pa. Orders of magnitude na mas malaki kaysa sa libu-libong kilalang comet. Ang Keck Observatory observations noong huling bahagi ng Agosto ay kumpirmado ang presensya ng distinctive nickel emission plume na nakapalibot sa 3I Atlas, pa rin na walang mga tanda ng iron. Ang Harvard astronomer na si Avi Loeb, na dati nang nagsuggest na ang Oumuamua ay maaaring artificial sa pinagmulan, ay nagturo na ang nickel without iron signature na ito ay karakteristik ng industrially produced nickel alloys. Sa Earth, ito ay nakakamit sa pamamagitan ng Mond process o carbonyl pathway, kung saan ang nickel tetracarbonyl ay nabuo at pagkatapos ay decomposed upang makagawa ng purong nickel. Ito ay isang technological process. Ang VLT research team ay nagpropose ng natural na paliwanag: nickel tetracarbonyl molecules na naghihiwalay kapag exposed sa UV light, naglalabas ng nickel at carbon monoxide. Ito ay maaaring naiwan mula sa formation ng object sa protoplanetary disk nito. Ngunit ang mekanismo ay nananatiling hindi sigurado at ang abundance levels ay hindi katulad ng anumang dati nang naidokumento. Pagkatapos ay dumating ang mga obserbasyon na talagang lumalaban sa conventional physics.
Ang mga comet ay bumubuo ng dalawang uri ng buntot. Ang dust tail, na itinulak ng solar radiation pressure, ay kumukurba ng dahan-dahan. Ang ion tail, na itinulak ng solar wind, ay nakaturo ng tuwid palayo sa araw. Ang parehong sumusunod sa predictable physics. Ang 3I Atlas ay bumuo ng iba, isang anti-tail. Unang naobserbahan noong huling bahagi ng tag-araw, 2025, at kinumpirma ng Keck Observatory data noong Agosto. Ang tightly collimated jet na ito ay umaabot ng hindi bababa sa 400,000 kilometro patungo sa araw. Hindi palayo dito, patungo dito. Ang astrophysicist na si Avi Loeb ay nag-analyze ng phenomenon na ito at kinalkula na ang mga particles sa anti-tail na ito ay dapat na mas malaki kaysa sa typical sunlight scattering dust. Batay sa distansya na nararating ng mga particle na ito bago mapigilan ng solar radiation, tinantya ni Loeb na ang mga ito ay dapat na mga 100 mikrometro, ang laki, mga kalaparan ng buhok ng tao. Para sa mga particle na ganito, kalaki na mailabas sa ganitong focused beam, ay nangangailangan ng malaking enerhiya at puwersa. Ang mga larawang na process sa pamamagitan ng Larson-Cicanina gradient filters noong Disyembre ay nagpakita ng anti-tail na ito ng malinaw. Isang concentrated stream ng material na tumuturok patungo sa araw habang ang natitirang bahagi ng coma ay normal na kumikilos. Walang nakikitang dust tail sa white light images na nagpapahiwatig na ang radiation pressure mula sa araw ay hindi nag-drive ng emissions sa inaasahang paraan. At mayroon pang acceleration. Habang lumalapit ang 3I Atlas sa pinakamalapit na punto nito sa araw, perihelion, noong Oktubre 29, nadetekta ng mga astronomer ang non-gravitational acceleration. Ibig sabihin nito, ang bagay ay bumibilis o nagbabago ng kurso sa mga paraan na hindi maipaliwanag ng gravity lamang ng araw. Para sa isang natural na comet, ito ay karaniwang nangyayari kapag ang sublimating ice ay lumilikha ng mga jet na kumikilos tulad ng maliliit na rocket engines, ang rocket effect. Ngunit ang acceleration na naobserbahan sa 3I Atlas ay mangangailangan ng masibong evaporation rates. Ang preliminary images, gayunpaman, ay nagpahiwatig na ang bagay ay napanatili ang structural integrity nito. Hindi ito nagfragment, hindi ito naghiwa-hiwalay, ngunit ito ay bumilis. Mas kawili-wili pa, ang non-gravitational acceleration na ito ay nagbago sa trajectory ng bagay sa isang napaka-specific na paraan. Ipakita ko sa inyo ang isang bagay na nagpapakamot ng ulo sa mga probability theorists. Ang 3I Atlas ay makikipagtagpo sa Jupiter ngayong Marso 16, 2026. Ang hinulaang Perigove distance, ang pinakamalapit na punto sa Jupiter, ay 53.445 milyong kilometro na may uncertainty lamang na 60,000 kilometro. Ang Hill radius ng Jupiter, ang rehiyon kung saan ang gravity nito ay nangingibabaw sa gravity ng araw, ay 53.50 milyong kilometro. Ang tugma ay halos perpekto. Nangangahulugan ito na ang 3I Atlas ay dadaan sa eksakto ng hangganan kung saan ang gravitational influence ng Jupiter ay pinakamalakas, kung saan matatagpuan ang Lagrange points L1 at L2, ang equilibrium points kung saan ang mga bagay ay maaaring umikot na may minimal na pangangailangan ng fuel o enerhiya. Kinalkula ni Loeb ang probability ng alignment na ito na nangyayari sa pagkakataon para sa isang randomly oriented interstellar object, 0.004%. At critical, ang match na ito ay pinagana ng non-gravitational acceleration na naobserbahan malapit sa perihelion. Kung wala ang acceleration na iyon, ang alignment na ito ay hindi mangyayari. Kung ikaw ay magdidisenyo ng trajectory
upang maglabas ng mga satellite o probe sa stable orbits sa paligid ng Jupiter. Ito, eksaktong ang path na pipiliin mo. Ang 3I Atlas ay nakumpleto na ang ilang close planetary encounters. Dumaan ito malapit sa Mars noong unang bahagi ng Oktubre, sapat na malapit para sa ESA's Mars Express at ExoMars Trace Gas Orbiter na makuha ito. Dumaan ito sa Venus sa favorable distance. At ngayon, si Jupiter. Ang retrograde trajectory nito, gumagalaw ng kabaligtaran sa orbital direction ng mga planeta, ay aligned sa loob ng 5 degrees ng ecliptic plane. Ang probability ng isang random interstellar object na may orientation na ito ay humigit kumulang 0.2%. Kung gusto mong magsagawa ng grand tour ng pinakakawili-wiling mga planeta ng inner solar system sa isang pass, sinusuri ang Mars, potensyal na nag-deploy ng assets malapit sa Jupiter, pipiliin mo ang eksaktong trajectory na ito. Ang misteryo ng hydrogen. Noong Disyembre 2025, ang mga obserbasyon ng MAVEN spacecraft ng NASA sa Mars ay naglantad ng isang kahangahangang bagay sa ultraviolet spectrum. Ang imaging ultraviolet spectrograph ng spacecraft ay nakakuha ng isang malawak na halo ng hydrogen atoms na nakapalibot sa 3I Atlas na nagniningning sa Lyman Alpha Line. Ang hydrogen envelope na ito ay umaabot ng malayo sa nakikitang koma, umabot ng daan-daang libong kilometro sa kalawakan. Ang mga obserbasyon ng MAVEN ay nagpakita na ang comet ay naglalabas ng hydrogen sa kahangahangang rate, habang ang orihinal na script ay nagsabi ng 13.5 milyong tonelada sa loob ng 32 araw. Ang aktwal na naidokumentong outgassing rates ay nagpapakita na ang bagay ay naglalabas ng tubig hanggang 40 kilogramo bawat segundo na inihahambing sa tubig na inilalabas mula sa fire hose na bukas ng todo. Ngunit narito ang hindi tumutugma dahil sa mataas na carbon dioxide to water ratio. Saan nanggagaling ang lahat ng hydrogen na ito? Ang James Clerk Maxwell Telescope observations noong Setyembre ay nadetekta ang hydrogen cyanide production rates na tumataas mula 1.5 beses 10 sa ika-25 molecules bawat segundo hanggang 4.5 beses 10 sa ika-25 molecules bawat segundo sa loob lamang ng isang linggo, katumbas ng 2 kilogramo ng HCN bawat segundo. Ang cyanide coma ay sumukat ng 180,000 kilometro sa diameter at asymmetric, elongated sa anti-solar direction. Ang overall outgassing pattern ay lumalaban sa simple models. Ang material ay hindi inilalabas ng pantay-pantay. Ito ay inilalabas sa mga jet, sa specific directions, na may enhanced outgassing patungo sa araw na naobserbahan sa spectral images ng JWST. Ito ay nagtataas ng isang tanong na ang mga siyentipiko ay nag-aatubiling itanong ng publiko. Maaari ba itong controlled venting? Habang lumalapit ang 3I Atlas sa perihelion, napansin ng mga observer ang isa pang hindi karaniwan. Ang bagay ay nagpakita ng rapid rise sa brightness at lumilitaw na distinctly bluer kaysa sa araw. Tinawag ni Avi Loeb ang paghahanap na ito na very surprising. Ang dust ay inaasahang magpapula sa scattered sunlight, hindi gawing mas asul. At ang surface temperature ng isang comet ay dapat na isang order of magnitude na mas malamig kaysa sa photosphere ng araw sa 5,800 Kelvin, na dapat din ay magresulta sa mas pulang kulay, hindi mas asul. Gumagamit ba ito ng power source na mas mainit kaysa sa araw? Tanong ni Loeb. Sa buong paglalakbay nito, ang 3I Atlas ay nagbago rin ng mga kulay ng maraming beses. Una ay neutral, pagkatapos ay greenish habang tumataas ang diatomic carbon at cyanogen outgassing, pagkatapos ay lumipat muli. Ang mga pagbabago ng kulay na ito, habang naipapaliwanag sa pamamagitan ng chemistry,
ay naganap sa mga rate at intensities na hindi karaniwan para sa mga bagay sa ganoong layo mula sa araw. Ang comet ay nagpakita rin ng extreme negative polarization. Walang kapantay para sa lahat ng kilalang comet, kabilang ang Borisov. Ang polarization ay nagsasabi sa atin tungkol sa laki at komposisyon ng dust grains sa coma. Ang extreme negative values na naobserbahan sa 3I Atlas ay nagmumungkahi ng dust grain structure na hindi katulad ng anumang nakatagpo na dati. At mayroon pang brightness discrepancy. Ang initial brightness calculations ay nagsuggest ng nucleus diameter na humigit kumulang 20 kilometro. Ngunit ang Hubble Space Telescope observations ay nag-constrain sa nucleus sa pagitan ng 400 at 40 metro at 5.6 na kilometro. Ang malaking range na ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay tungkol sa reflectivity o komposisyon ng bagay na hindi tumutugma sa ating mga modelo. Ang WOW Signal Connection. Noong Agosto 15, 1977, nadetekta ng astronomer na si Jerry Eman ang isang malakas na narrowband radio signal mula sa direksyon ng Constellation Sagittarius habang nagtatrabaho sa Big Ear Radio Telescope. Ang signal ay napakalakas at napaka-eksakto kung ano ang inaasahan mo mula sa artificial transmission na si Ehman ay binilugan ito sa printout at sumulat ng WOW sa gilid. Ang signal ay tumagal ng 72 segundo at hindi na muling nadetekta. Ang pinagmulan nito ay nananatiling isa sa pinakadakilang misteryo sa paghahanap ng extraterrestrial intelligence. Ang 3I Atlas ay dumating mula sa direksyon na nasa loob ng 9 na degree ng WOW signals pointing. Kinalkula ni Loeb ang probability ng pagkakataon na ito sa humigit kumulang 0.6%. Mahalaga ba ito? Marahil hindi. Ang kalawakan ay napakalawak at 9 na degree ay hindi isang hindi makabuluhang angular separation. Ngunit pinagsama sa lahat ng iba pa, ito ay nagdaragdag sa lumalaking listahan ng improbable alignments. Upang subukan kung mayroon bang anumang koneksyon, ang Breakthrough Listen Initiative ay nagsagawa ng malawakang mga obserbasyon ng 3I Atlas gamit ang maraming radio telescopes. Ang Allen Telescope Array ay nag-observe noong unang bahagi ng Hulyo sa frequencies na 1 hanggang 9 na gigahertz. Ang Meerkat Telescope ay nag-observe dito, nakakadetekta ng signatures ng hydroxyl gaya ng inaasahan mula sa water breakdown, habang sabay na naghahanap ng mga technosignatures. Ang Muryang Radio Telescope ng Parkes Observatory ay nagsagawa ng mga obserbasyon noong Hulyo, Setyembre at Oktubre. At kulang sa 24 na oras bago ang 3I Atlas ay gumawa ng pinakamalapit na approach nito sa Earth noong Disyembre 18, ang 100 Metro Green Bank Telescope, ang pinakamalaking steerable single-dish radio telescope sa mundo, ay nag-observe sa bagay gamit ang 4 na receivers na sumasaklaw sa 1 hanggang 12 GHz. Sa closest approach, ang sensitivity ay sapat upang madetekta ang mga transmitter na may equivalent isotropic radiated power na humigit kumulang 0.1 watts, mga ikasampu ng kapangyarihan ng mobile phone. Ang resulta, walang artificial radio emission na nadetekta. Sa kanilang opisyal na pahayag, konklusyon ng Breakthrough Listen, ang 3I Atlas ay patuloy na kumikilos, gaya ng inaasahan mula sa natural astrophysical processes. Ngunit, ang kawalan ng radio signals ay hindi nag-rule out sa lahat ng non-natural na paliwanag. Ang isang passive probe, isang derelict spacecraft, o isang reconnaissance mission na gumagana sa stealth mode ay walang madetektang radio signals din. Ang scientific community ay nananatiling nahahati, kahit na karamihan ay kumikiling sa natural na mga paliwanag. Sa isang banda, itinuro ng mga planetary scientists na naobserbahan lang natin
ang tatlong interstellar objects. Ang ating sample size ay absurdong maliit. Bawat isa, Oumuamua, Borisov, at ngayon ang 3I Atlas, ay nagpakita ng nakakagulat na diversity. Ito ay nagmumungkahi na ang ating itinuturing na normal para sa mga comet ay maaaring simpleng sumasalamin sa ating limitadong perspektiba batay lamang sa mga bagay na ipinanganak sa ating sariling solar system. Ang mataas na CO2 ratio ay maipapaliwanag sa pamamagitan ng radiation processing sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ang nickel without iron signature, habang hindi karaniwan, ay maaaring magresulta mula sa nickel tetracarbonyl chemistry. Ang anti-tail ay maaaring isang optical effect o ang resulta ng hindi pangkaraniwang dust grain properties. Ang trajectory alignments, habang improbable, ay hindi imposible. Sa libu-libong interstellar objects na potensyal na dumadaan sa ating solar system na hindi na-detekta, ang isa sa kalaunan ay magpapakita ng mga katangiang ito sa pagkakataon. Sa kabilang banda, ang mga mananaliksik tulad ni Avi Loeb ay naninindigan na ang pag-dismiss ng mga anomalies dahil kulang tayo ng prior predictions ay maling approach sa scientific investigation. Kapag ang mga detectives ay dumating sa crime scene, hindi nila binabaliwala ang hindi pangkaraniwang mga katotohanan dahil hindi nila hinulaan ang mga ito bago dumating doon. Sila ay nag-iimbestiga dahil ang hindi pangkaraniwang mga katotohanan ay kung paano mo nalulutas ang mga misteryo. Kinatalog ni Loeb ang tinatawag niyang 15 anomalies ng 3I Atlas. Niraranggo ayon sa statistical likelihood. Ang Jupiter encounter probability 0.004%. Ang ecliptic alignment 0.2%. Ang wow signal coincidence 0.6%. Ang nickel to iron at nickel to cyanide ratios hindi consistent sa libu-libong kilalang comet. Ang extreme polarization walang kapantay. Ang blue coloration sa perihelion hindi na ipaliwanag. Sa kanyang Loeb classification scale na niraranggo ang interstellar objects mula 0 para sa natural icy rocks hanggang 10 para sa kinumpirmang alien technology. Unang niraranggo niya ang 3I Atlas bilang 4. Kinikilala na ito ay malamang na isang comet ng natural na pinagmulan, ngunit may sapat na mga anomalies upang maging karapat-dapat sa seryosong technological consideration. Ang probability na ang lahat ng mga anomalies na ito ay mangyayari nang magkasama sa isang natural comet, argumento ni Loeb, ay ang produkto ng kanilang individual probabilities, isang vanishingly small number. Ang NASA ay nagdaos ng press conference noong Nobyembre 11, 2025 kung saan binigyang diin ng mga opisyal na ang 3I Atlas ay nananatiling consistent sa natural comet interpretation. Ang lahat ng naobserbahang behavior ay maipapaliwanag ang kanilang argumento sa pamamagitan ng exotic pero natural na chemical processes na nasaksihan natin para sa unang pagkakataon sa interstellar context. Ngunit privately, inamin ng ilang astronomer na ang bagay ay lubhang nakapagtataka. Ang 3I Atlas ay gumawa ng pinakamalapit na approach nito sa Earth noong Disyembre 11, 2025 sa distansya na 270 milyong kilometro. Dumaan ito sa perihelion noong Oktubre 29 sa 1.36 na astronomical units. Ito ay nasa outbound journey na ngayon. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Ang Marso 16, 2026 Jupiter encounter ay sumisilip. Ang Juno spacecraft ng NASA, kasalukuyang umiikot sa Jupiter, ay posibleng maobserbahan ang 3I Atlas sa panahon ng critical na passage na ito. Kung ang bagay ay maglalabas ng anuman, mag-deploy ng anuman, o magpakita ng anumang controlled behavior malapit sa hill radius ng Jupiter,
bawat major telescope sa at labas ng Earth ay manonood. Ang Jupiter Icy Moons Explorer ng ESA o JUICE ay naobserbahan na ang 3I Atlas mula 41 milyong milya at naka-schedule na gumawa ng karagdagang mga obserbasyon sa pagitan ng Pebrero 18 at 20. Ang data mula sa high-resolution optical camera ng JUICE kasama ang composition at particle data ay magbibigay ng higit pang mga clue tungkol sa pinagmulan ng bagay. Sa unang bahagi ng 2026, ang 3I Atlas ay lalampas sa saklaw ng karamihan ng ground-based telescopes. Ang JWST ay naka-schedule para sa follow-up observations noong Disyembre 2025 upang ihambing ang pre- at post-perihelion composition. Ang Hubble ay magmo-monitor sa comet habang lumalabas ito sa solar system. Ang XMM Newton at XRISM ay nagsagawa ng X-ray observations upang madetekta ang anumang high-energy emissions. Ang data na nakolekta sa mga buwan na ito ay magpapakain ng mga taon ng pananaliksik. Bawat spectrum, bawat imahe, bawat pagsukat ay susuriin at muling susuriin, ihahambing sa mga modelo, tatalukayin sa peer-reviewed journals. Ngunit narito ang tiyak na alam natin, ang 3I Atlas ay hindi kumikilos tulad ng anumang comet na nakita natin dati. Kung iyon ay dahil ito ay kumakatawan sa isang bagong klase ng natural interstellar object o iba pa ay nananatiling tanong. Sa kanyang mga kalkulasyon, tinatantya ni Avi Loeb na dapat mayroong humigit kumulang 1 trilyong bagay tulad ng 3I Atlas sa solar system ngayon, umabot hanggang sa gilid ng Oort cloud sa 100,000 astronomical units. Karamihan ay hindi na-detekta dahil masyadong malayo o masyadong mahina. Ngunit ang 3I Atlas ay nandito, ngayon, naobserbahan, nag-aalok sa sangkatauhan ng pagkakataong maaaring hindi muling dumating sa loob ng mga dekada. Pag-aralan ang material at posibleng teknolohiya na nagmula sa ibang star system. Nabubuhay tayo sa isang sandali sa kasaysayan kung saan ang kalikasan ng mga naglalakbay sa pagitan ng mga bituin ay tinatanong. 3 interstellar objects, 3 radikal na magkakaibang profile. Ang Oumuamua ay bumilis na walang nakikitang koma at tumbling sa paraan na nagmumungkahi ng highly elongated shape o manipis na profile. Ang Borisov ay mayaman sa carbon monoxide at complex ices. At ang 3I Atlas ay carbon dioxide dominant, mayaman sa nickel, nagpapakita ng anti-solar jets, at sumusunod sa trajectory na tumutugma sa maraming planetary encounters sa statistically improbable angles. Ang James Webb Space Telescope na dinisenyo upang tumingin sa pinakaunang sandali ng ating universo ay sa halip ay binigyan tayo ng portrait ng isang bagay na mas malapit at mas kakaiba. Isang bisita na ang komposisyon ay humahamong sa ating mga modelo. Ang pag-uugali ay lumalaban sa ating mga inaasahan. At ang trajectory ay nagtataas ng mga tanong na nagsisimula pa lang nating itanong. Ang 3I Atlas ba ay isang sinaunang comet na nabago ng bilyon-bilyong taon ng radiation sa isang bagay na hindi pa natin nakatagpo? Isang pristine sample mula sa unang Milky Way na naglalantad ng chemistry mula sa ibang panahon ng galactic history? O ito ba ay iba? Isang probe, isang artifact, isang reconnaissance mission mula sa isang sibilisasyon na inilunsad ito nang ang ating araw ay bata pa. Ang data ay nagsasabing comet. Ang mga anomalies ay nagsasabing muling isaalang-alang. Ang trajectory ay nagsasabing magbantay. Sa Marso 16, 2026, kapag ang 3I Atlas ay dumaan sa hill radius ng Jupiter, manunood tayo, hindi sa speculation, sa mga telescope, sa agham, sa isang bukas na isip at malusog na pagiging skeptical. Dahil kahit natural man o hindi ang 3I Atlas, isang bagay ay hindi mapagkakaila.
Ito ay pinipilit tayong muling pag-isipan ang lahat.